Episode 2 ng aming Bukidnon Travel. After ng akyatan sa Mount Culago, ay dumiretso naman kami ng Cedar Falls. Dito, napawi ang aming pagod sa ganda ng kalikasan at napakalamig na tubig. Kinabukasan, nagpatuloy kami ng aming impasugong tour. Nagpunta kami ng communal ranch, kung saan nakakamangha naman talagang pagmasdan ang tanawin. Pakiramdam ko, nasa ibang bansa na ako. At pagkatapos ay nagpunta naman kami ng Rote Peak na may view din ng mga kamundukan at tanaw mo ang Mount Culago, pero iba pa rin ang pakiramdam at saya kapag nandirito ka. Last stop namin ay sa Dahilayan Adventure Park. Dito nagtry kami ng kanilang mga adventure rides like Razorback at ang kanilang short zipline. Hindi namin nagawa ang iba pang adventure rides dahil sa lightning warning. Laging safety first pa rin tayo, pero sulit at na-enjoy pa rin namin ang Dahilayan Adventure Park. Kaya tara, at ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang probinsya ng Bukidnon. Good afternoon mga kapatid, at simula ng ating impasugong tour. Nandito tayo ngayon sa may Cedar Falls. Ayan, ang binayaran namin dito para sa falls ay 80 pesos per head, saka 20 pesos per head para sa environmental fee. Madali lang daw yung lakad dito papuntang falls. Dire-diretso lang daw, tapos matatanaw na rin natin kagad yung falls. At balikan ko kayo mamaya kapag nandun na tayo sa falls para ipakita ko sa inyo yung ganda na pinagmamalaki ng Cedar Falls. Ito ang maganda rito kasi since maraming puno, ang sarap ng hangin, presko, tapos malamig. Kaya for sure mamaya pag nandun na tayo sa may falls, sure yan na malamig ang tubig. Ang sabi, meron daw 3 falls dito, 3, tapos meron ding swimming pool na ginawa, pero ang tubig na ginamit nila is yung nanggagaling din dun sa falls. Ito try natin, tignan natin kung ano yung pwede natin gawin dito. Magpapalamig tayo, magtatampisaw tayo sa malinis at malinaw na tubig ng Cedar Falls. Ito ang ating first stop. Dito tayo sa may swimming pool. Ayan yung swimming pool nila, napakalaki. Baba tayo. Ang kagandahan dito mga kapatid sa swimming pool area nila, walang halong chlorine, purong tubig lang galing sa bundok. Ayan, ang dami mga tubig na tumatagas. Tapos ayan, may ilog or batis. Tapos eto, magtampisaw muna tayo rito sa swimming pool nila bago tayo pumunta sa may falls mismo. Sabi ni Kuya Guide ay mag-adventure tayo going to falls, at hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3, 4. Hindi ko alam, nakalimutan ko sinabi nung guide eh. Pinaiwan sa amin lahat ng gamit namin, tapos may dalang dry bag si Kuya Guide. Doon namin nilagay yung mga gadget namin kasi
adventure tong gagawin natin mga kapatid. May madadaanan pala tayo ritong bamboo bridge na napakatibay, subok na matatag. 15 minutes daw ang trekking. Nandito kami ngayon sa may bandang taas, tapos ayun yung katubigan na ang gagaling doon sa Batis kanina. Let's see kung ano ang adventure ang naghihintay sa amin. Ito ang daan natin ay pababa na. Hindi naman mahihirapan kasi may mga ginawa silang baitang, tapos meron ding hawakan. Ayan, at gumawa rin sila ng para ang hagdanan or deck papunta ng falls mismo. Malapit na. Eto na. Nandito na tayo sa may first spot natin, ang Gantungan na Tigbasan. Baba lang tayo ron at mukhang nagsusuot na sila ng light vest. Tignan natin kung ano ang mga kaganapan. Nandito yung pinaka-fall. Ingat lang tayo kasi as per kuya guys, dito raw malalim. Dito malalim. Tapos dito pero dito sa gitna okay. Dan ba nararamdaman ko kung ano na dati sa kayo. Okay. Grabe to! Ano ba ginagawa natin? Ang hirap yun! So ngayon ay papunta na tayo ng Natigbasan. Dito, Natigbasan second falls. Ito na yung last na falls na pupuntahan natin kasi pagka pinuntahan pa natin dalawa, masyado nang matagal ang kakaining oras. Kaya dito naman tayo sa pangalawang falls.
Dito naman sa part na to, medyo mabato. Mga bato-bato. Ito na yata yung mall na pupuntahan namin. Oh, kaya saan daw? Ayan, babalan tayo rito. Ito, narating na tayo sa may pangalawang falls. Ito, kalmado lang, hindi kagaya nung kaninang pinuntahan natin na sobrang lakas ng current. May current din siya, pero compare dun sa nauna, ito kalmado lang. At magpipicture-picture lang tayo rito, konting ligo, tapos alis na tayo, balik na tayo, para matapos na ang ating unang adventure ng Impasugong Tour, which is yung mga falls sa Seda. Dito na ulit tayo sa may daanan pabalik sa may parking lot, at babalaw muna tayo. Time check muna tayo is 3 PM. Banlaw lang, tapos mag-decide tayo kung saan yung susunod na tour na gagawin natin dito sa Impasugong, Bukidnon. Kamusta ang experience sa falls? Solid, grabe. Adventure. Grabe yung experience namin doon sa falls na yun. First time na nangyari na kami yung magkakasama. Falls naman ang rumaragasa. Grabe. Isang panibagong experience na naman. Good morning. Good morning. Nakalimutan ko na mag-video kagabi. Nakalimutan ko kasi yung camera ko eh. Nakalimutan ko may 360 pa pala. Naiwan yung camera ko doon sa van kagabi. Tapos nakatulog na rin kami. Ngayong umaga ay babiyahe tayo papuntang Rote Peak. Tapos pag may oras pa, punta kami ng Communal Ranch. Tapos Dahilayan Park Adventure na. Kain muna tayo, breakfast. Tapos update ko kayo kapag aalis na kami going to Rote Peak. Hello mga kapatid, good morning ulit. At since wala tayong camera, gumamit muna ako ng aking cellphone para mag-update sa inyo. Nandito tayo ngayon sa may Impasugong Tourism. Yan si Kapaw. Yung ganda naman talaga ng pagkakagano, no?
Dito tayo sa may tapat ng Impasugong Tourism. Picture lang muna tayo. Ito yung loob ng tourism office ng Impasugong. Check natin kung ano yung pwede natin makita rito. Ito yung makikita sa loob ng Impasugong Tourism. Yung mga tourist spot na pwede natin puntahan. Tapos if ever na gusto nyo mag DIY, pwede kayong pumunta rito sa tourism mismo para mabigyan kayo ng idea. Para mas masulit nyo ang inyong bakasyon dito sa Impasugong Bukidnon. Tapos na tayo rito sa may Impasugong Tourism. Diretso na tayo ng papuntang Rotipix. Update ko kayo mamaya pag nandun na kami sa may Rotipix. I think mga 1 oras pa ang biyahe papuntang Rotipix from dito sa Impasugong Tourism. Dito na tayo sa may communal ranch. Bayad na tayo ng entrance dun sa may Bukana. Magbabayad na kayo ng entrance hanggang makarating na kayo rito. Tapos ito yung parking lot. Tapos pasok na tayo rito. Dito sa communal ranch, pwede kayong mag picture taking, tapos mag horseback riding. Tapos makita yung view ng mga kabundukan. Pasok na muna tayo sa loob.
Dito na tayo sa loob ng communal ranch at punta tayo rin sa may bandang dulo, yung sa may restaurant yata yon, or banda muna tayo dun sa may lake para makapag picture taking at itatry nating mag horseback riding. Hanap lang muna tayo ng pwedeng makausap upang mapagtanungan kung magkano ba yung horseback riding dito. Ito yung lake na nandito sa may communal ranch. Dito ang ganda ng view. Dito na kami sa may part ng communal ranch kung saan pwede kayo mag-rent ng kabayo. 250 pesos. Tapos kung gusto nyo picture taking lang 50 pesos. Hindi ko alam kung magre-rent kami kasi anong oras na rin at baka mag-haul kami dahil pupunta pa kami ng Rote Peak saka Dahilayan. Pero ito ipapakita ko sa inyo yung part ng communal ranch kung saan pwede kayo mag-rent na at maka-experience ng sumakay sa kabayo. Eto, at tapos na tayo rito sa communal ranch. Diretso na tayo ng Rote Peaks, pero bago yun sobrang init. Kaya ice cream muna tayo. Balik na tayo dun sa may sasakyan natin kasi diretso na tayo ng Rote Peaks at medyo magagahol na tayo ng oras. At least naipakita ko sa inyo yung itsura ng communal ranch at nakapagpalipad din tayo ng drone. Sobrang napakaganda rito mga kapatid at talagang masusulit nyo ang biyahe nyo ng Bukidnon kapag nagpunta kayo rito. Dito na tayo sa may Rote Peak at medyo nagkaroon ng aberya-aberya. Medyo na late ang dating natin pero anyway, tara at pasyal tayo dito sa Rote Peak.
Ito naman yung dulong part ng Rote Peak kung saan pwede kang pumunta hanggang dun sa dulo. Try natin tignan kung ano pa ba yung view dito sa angle na to. Dito sa Impasugong na mga tour, mostly ang makikita nyo talaga kabundukan. Kahapon falls ang pinuntahan namin, pero almost lahat nung pinuntahan namin like Culago, Mount Culago, etong Rote Peak, tapos yung ranch, talagang mountain view ang i-offer nila sa inyo. Kakaiba yung mga bundok rito, hindi siya kagaya ng mga before na napuntahan ko. Dito kasi parang pinagpatong-patong yung bundok, kaya ang ganda niya tignan. Ay, sarap. Ang sarap ng hangin, presko, tapos ganito kaganda yung nakikita ng mga mata mo. Sulit na sulit, nakaka-relax, nakaka-refresh. Napaka-stig. Napakaganda mo talaga, Bukidnon. Ibang-iba ka. Balik na tayo dun sa mga kasama natin. Tignan natin kung tapos na sila kasi pumila kami dun sa may swing nila. Pwede kayong mag-swing dito, pero dapat ingat kasi swing siya na tinali lang sa puno. Kaya kailangan doble ingat pa, mamaya madisgrasya pa tayo. Ito ang Rote Peak. Kaya kung nandito kayo sa Bukidnon at nasa Impasugong kayo, i-try nyo tong Rote Peak. Isa sa magandang spot na pwedeng puntahan dito sa Bukidnon. Dito na kami sa may Dahilayan Adventure Park. Time check 3 PM. At habulin namin ang rides kasi hanggang 5 PM lang ang mga rides dito. Let's go, let's go. Dito yung ticketing booth at magbabayad tayo ng 100 entrance. Tapos pagpasok natin sa loob, doon na tayo magbabayad ng mga fee kung anong rides yung sasakyan natin. Welcome to Dahilayan Adventure Park. Ito yung mga rides dito sa Dahilayan. Zipline, Sky Tower, Drop Zone, Python, saka Razorback. Ang una naming gagawin ay ang Razorback Mountain. Ito yung mga price niya. Unang rides, Razorback, at meron silang pa free shuttle dito at kami pa lang yan nandito sa loob. Hey, hey! Dito na tayo sa boarding area ng Razorback. Ito yung sample ng sasakyan natin. Ayan. Grabe ang astig dito. Tas ayan na yung hamog. Tas puro pine tree. Astig ng lugar. Yun o.
Dito po ba yung sa may 320 na zipline? Okay. Papunta na tayo rito sa may lunch area ng 320 meters for zipline. Wow! Oh, sa matulisan! Ang bilis! Another one! Woo-hoo-hoo-hoo! Woo-hoo-hoo-hoo! Woo-hoo! Woo-hoo! Ito, tapos na tayo ng zipline. Kapag gumawa ka pala nung zipline na short na 320, bali dalawang zipline yung magagawa mo. Isang 320, which is ayan, ayan. Tapos eto na yung susunod. Bali dalawang zipline yung nagawa namin for short zipline. Sayang lang at hindi natin magagawa ang longest zipline dito sa Dahilayan kasi may lightning warning at hindi pwede. Nasa may forest na kami, Dahilayan Forest, kasi dalawa to eh, isang Dahilayan Adventure Park sa isang Dahilayan Forest Park. Tatry sana namin tong go-kart nila kaso wala na rin at cut off na, kaya hanggang dito na lang ang aming adventure dito sa Dahilayan Adventure Park. At least hindi man namin nagawa yung ibang mga rides since kinapos din talaga kami sa oras, pero na-experience namin yung mga zipline and yung racerback. Tayo. Since hindi kami nakapag zipline ng long, eto na lang yung gagawin namin. Ayan, magpa-picture na lang kami dyan para kunyari naka-zipline kami.